Si Kakaroshi ay isang pangit na weirdo na hinahabol ng mga multo na gustong angkinan siya. Ngunit nagbabago ang lahat nang makasalubong niya ang isang babaeng multo na gustong ipalakpak niya ang maaninag niyang pisngi. Ngunit ilang oras bago dumating si Kakaroshi sa bayan ng Yukimuri Onsen at pagkalipas ng 5 minuto isang hindi gaanong payat na lalaki na walang mukha ang nakakatakot sa mga taga-ron kaya pinalayas ni Kakaroshi ang multo sa buwan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang psychic at tinanong ang daan patungo sa Oraje na dating hot bath resort at naging murang boarding house. Pinagmumultuhan ang resort matapos matagpuan ang isang bangkay na walang suot na pantalon. Sumilip sa paliguan ng dalaga ngunit kumpiyansa si Kakaroshi na kaya ng kanyang plot armor ang mga multo. Pagkatapos dumating siya at naligo sa paliguan ng walang takot sa anumang hanggal na multo dahil sa kanyang mga kakayahan. Biglang naligo sa tabi niya ang isang makapal at palpable na babae at alam ni Kakaroshi na isa itong multo. Pareho silang sumisigaw sa takot at lumutang ang multo. Nagulat siya nang malaman na may nakakakita sa kanya at pinaalis niya ito. Pagkatapos ay nagising siya at binati siya ng isang maid. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Cheetos at siya ang taong nag-aalaga sa mga residente. Biglang pumasok ang isang babaeng kulay rosas ang buhok na may mapangahas na melon at niyaya si Kakaroshi na maglasing. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Namco at pinapakita sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Isang ninja na nagngangalang si Jiri ang dumating mula sa kanoa at binyantaan si Kakaroshi na ilayo ang kanyang maruming sausage sa mga babaeng residente. Biglang isang pasang babae na nagngangalang Yoyer ang bumangon mula sa kanyang mga kumot at nagsimulang dilaan ang kanyang mga peklat. Tinanong ng mga babae si Kakaroshi kung anong room number siya at laking gulat nila nang marinig na nasa room 4 siya bago hilingin sa kanya na swertehin siya para hindi masyadong mabilis. Pagkatapos pumunta si Kakaroshi sa kanyang silid at nakita ang isang makapal na ghost stepsister na nakadikit sa dingding. Hinailan niya siya palabas at siya ay nahulog na natamba siya sa kanyang mga pitchel. Nang maglaon ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yuna ang magiliw na multo sa kapitbahayan. Siya ay nalulugod na malaman na siya ay isang psychic at nakikita siya bilang isang magandang babae na may malalaking pitchel sa halip na isang puting anino tulad ng kung paano siya nakikita ng iba. Pakiramdam ni Kakaroshi ay sumasalungat dahil hindi niya kailanman pinalayas ang isang multo na kasing lakas ng kanyang mga suntok. Maghahating gabi na ang orasan at naghanda si Yuna ng 2 futon para sa kanyang sarili at kay Kakaroshi. Ipinaliwanag ni Yuna na bilang isang nakagapos na espiritu maaari lamang siyang matulog sa silid na iyon at pagkatapos tingnan ang kanyang mga matambok nagpa siya itong hayaan siyang manatili. Pagkatapos tinanong ni Yuna kung bakit siya napunta upang manatili sa Haunted Inn at ipinaliwanag ni Kakaroshi na siya ay palaging madaling kapitan ng mga espiritu at isang araw ay sinapian ng isang adik sa NFT at nauwi sa pagkasira. Nagpa siya siyang magsanay sa ilalim ng isang master upang maging John Constantine at labanan ang masasamang espiritu. Masaya si Yuna na dumating ang isang tulad niya at hindi natatakot sa kanya at ang kanyang mga salita ay nagpatiklop kay Kakaroshi. Tinanong niya si Yuna kung ano ang kanyang ikinalulungkot na naging dahilan upang siya ay maging isang matagal na espiritu ngunit isang daga ang lumitaw bago siya sumagot at i-activate ang kanyang poltergeist powers itinaas ang lahat sa paligid niya. Bumagsak si Kakaroshi sa ibabaw niya at nakita ang kanyang mga hubad na melon na tumalbog na naging dahilan para magalit si Kogoroshi. Kinabukasan nakakuha ng trabaho si Kogoroshi sa Quick E-Mart kasama si Aipo at naglibot sa bayan. Naaalala niya si Yuna noong nakaraang gabi at nag-iisip ng mga paraan para matulungan siya bilang mabuting espiritu. Samantala iniisip din ni Yuna ang tungkol kay Kogoroshi nang lumitaw ang isang hindi kilalang dude sa silid at inatake si Yuna para paalisin siya ng demonyo. Ipinakilala ng dude ang kanyang sarili bilang isang monghe na naghahanap ng karne ng baka na may masasamang espiritu at pinaalis sila upang makilala si Haram. Nakikinig si Kogoroshi at narinig niya ang pagtanggi ni Yuna na pumunta sa langit dahil mayroon pa siyang mga bagay na gusto niyang gawin tulad ng pagpalakpak sa kanyang pisngi. Tumalon si Kogoroshi at iniligtas si Yuna mula sa monghe mula sa paggawa ng karagdagang pinsala. Ang monghe ay pumunta para sa pag-atake ngunit si Kogoroshi ay umiwas at sinuntok ang monghe ng malamig. Pagkatapos ng laban binalaan ni Kogoroshi si Yuna na ang pagtanggi sa langit ay nangangahulugan na mapupunta siya sa impyerno ngunit tutulungan niya itong lutisin ang kanyang matagal na panghihinayang at paligayahin siya. Umiiyak si Yuna nang marinig ang kanyang mga salita at nagsalo sila ng sandali. Nagising ang monghe at hindi sinasadyang hinawakan ni Kogoroshi ang mga melon ni Yuma at muling nahiya.
Samantala ang mga babae ay naliligo ng maiinit nang bumagsak si Kogarashi mula sa langit at napunta sa harap ng 4 na babae at 8 melon na may iba't ibang laki. Sinubukan ni Yuna na ipaliwanag ang sitwasyon ngunit sa halip ay nagpapalala lang. Kinabukasan nagising si Kogarashi sa pagkabigla nang makitang lumulutang siya sa langit habang si Yuna ay natutulog na sinasampal siya ng kanyang mga pukana at tinatakpan siya ng buong buo. Na-deactivate ni Yuna ang kanyang kapangyarihan at pareho silang nahulog sa tubig. Pagkatapos sinamahan ni Yuma at Kogarashi ang iba pang mga babae para sa almusal at nagulat sila nang malaman na si Kogarashi ay isang psychic habang iniisip niya na lahat sila ay mga multo. Pinatunayan ni Kanko na siya ay tao sa pamamagitan ng pagpapakita na mayroon siyang mga binti at pagpisil kay Kogarashi sa kanyang mga melon upang maramdaman ang kanyang init. May sapat na si Sejiri at tinanong si Yuna kung may nagawa ba si Kogarashi sa kanya at naaalala ni Yuna ang lahat ng magagandang pagkakataon na kasama niya ito na nagpapagana sa kanyang kapangyarihan. Napagtanto na may nangyari, inatake siya ni Sejiri at gusto siyang paalisan. Nanindigan si Kogarashi at sinabi kay Sejiri na hindi siya kikilos habang plano niyang tuparin ang kanyang pangako na ipadala si Yuma sa langit. Napagtanto ni Seikiri at Kanko ang bigat ng sitwasyon na isang araw ay kailangang harapin ni Yuna ang kabilang buhay at hindi nila gusto ang kanyang matamis na pisngi sa mga kamay ni Lucifer. Ang katulong si Chitos ay pumasok at sinabi kay Kogarashi na alalahanin ang pagbabayad ng kanyang upa, nagpapadala ng panginginig sa lahat ng pag-upa at sinira ang mga tao doon bago umalis muli. Si Yana ay nagmula sa ilalim ng mesa at ginulat si Kogarashi dahil mayroon siyang mga tainga at buntot ng pusa na nagpapaalala sa kanya ng mga araw na gusto niyang dilaan ang mga paa ng mabalahibo. Napagtanto niya ang abnormalidad ng sitwasyon at tinanong ang mga batang babae kung ano sila sa Neptunes. Magpapakilala na ang mga babae nang dumating ang mga monghe kasama ang kanyang mga tauhan at ginulo ang kanilang mapayapang almusal. Nangako ang mga monghe na lilipulin ang lahat ng tao sa resort, ngunit ang ilan sa mga monghe ay may pagdududa dahil ang mga batang babae doon ay cute at hindi pa nila naramdaman ang haplos ng babae noon. Ang pangunahing monghe ay nagbibigay sa kanila ng isang solusyon upang arestuhin ang mga multo at gawin silang kanilang mapanlinlang na laruan at lahat sila ay nasisiraan ng loob para sa misyong ito. Sinabihan ni Kogarashi ang mga batang babae na magtago dahil ito ay trabaho ng isang lalaki, ngunit sinabi sa kanya ni Sejiri na oras na ng mga babae para sumikat pagkatapos niyang panoorin si Barbie noong isang gabi. Inilunsad ni Sejiri ang kanyang mga sandata at pinasabog nila ang mga monghe. Lumitaw si Kanko sa gitna ng mga kalbungdod na ito at tumubo ng sungay bago ginawang tanga ang mga monghe gamit ang kanyang sobrang lakas. Sumali si Ada, tinawag ang isang higanteng pusa na parang siya si Jiraiya at pinahintulutan itong lipulin ang mga monghe. Ang lahat ng mga monghe ay bumaba, iniwan ang pangunahing monghe na nag-iisang, ngunit si Chitos ay lumitaw at gumamit ng isang sirang kakayahan upang bigyan ang mga monghe ng kanilang pinakamalaking pagnanais na paalisin sila bilang mga monghe. Ang lahat ng mga monghe ay yumuko at payapang umalis na may luha sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pagpapakilala at napagtanto ni Kogarashi na siya ay nasa Ire sa pagsali sa isang bahay na puno ng mga weirdo. Kinabukasan nagising siya sa ilang mga pisngi sa kanyang mukha habang si Yuma ay natutulog sa isang napakahayag na posisyon. Sinubukan ni Kogarashi na bumangon ngunit nagising si Yuna at pinasabog siya. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang asul na pusa sa resort at kinuha ito ni Kogarashi. Kinakamot siya ng pusa at nag-transform kay Yado walang suot. Pumasok si Sejiri at pagkatapos ipaliwanag ni Yado kung paano siya hinawakan ni Kogarashi, nakipagkarera si Sejiri sa kanya hanggang sa limot. Nang maglaon, nag-anunsyo sila ng isang laro upang matukoy kung maaaring manatili si Kogarashi o hindi. Naglalaro sila ng ping-pong at ito ay nasa pagitan ng Kogarashi at Yuna laban kay Yada at Sejiri. Naghahain si Yada ng isang nakakabaliw na serve, ngunit pinalo sila ni Kogarashi sa isang shot, nakakuha ng puntos at nabigla ang lahat. Ipinaliwanag niya na minsan siyang sinapian ng isang maalamat na manlalaro ng ping-pong at pinalaki nito ang aso sa kanya. Nag-serve si Kogarashi at gumagamit si Sejiri ng Shadow Clone Jutsu para makabawi ng puntos. Naging kumpiyansa si Sejiri at pinagsalitaan siya ng basura, ngunit ipinagtanggol ni Yuna ang kanyang lalaki at hindi sinasadyang napanalunan sila ng isang punto gamit ang kanyang kapangyarihang poltergeist. Napagtanto ni Yuna na ang kanyang poltergeist ay nag-a-activate sa tuwing siya ay napahiya at inaabuso ito sa pamamagitan ng pag-alala sa tuwing nakakakuha si Kogarashi ng isang morning wood.
Pagkatapos malapit na silang manalo ngunit huminto ang kapangyarihan ni Yuna dahil sanay siyang mapahiya at mawalan ng puntos. Sinimulan nina si Jiri at Yeida ang kanilang pagbabalik ngunit tumanggi si Kogarashi na sumuko sa plot armor sa kanyang panig. Dahil sa kanyang mga salita ginawa ni Yuna ang kanyang makakaya upang mapahiya sa pamamagitan ng pag-flash ng kanyang panty para i-activate ang kanyang kapangyarihan at manalo sa laro sa pamamagitan ng pag-angat ng lahat. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala ng kontrol at kinakain niya ang lahat. Matapos manalo sa hamon nananatili si Kogarashi ngunit nadulas siya sa pareho niyang mga kalaban at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanilang mga melon na nalipol sa proseso. Kinaumagahan nagising si Yuna na may mga melon na wala si Kogarashi para matikman. Hinanap niya ito sa takot na kinamumuhian siya ngayon ni Kogarashi ngunit tiniyak ni Chido sa kanya na hindi iyon ang kaso habang umalis si Kogarashi para sa kanyang seremonya sa pagpasok sa high school. Sa paaralan si Kogarashi ay nasa sabik na magsimula ng high school pagkatapos ng isang horror middle school kung saan sinapian siya ng mga multo at ginawa siyang isang katikot-takot na weirdo. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay upang maging isang Seikiko nakakaramdam siya ng kumpiyansa na magiging maayos ang lahat. Biglang huminto si Yuna sa paaralan para samahan ang kanyang baby daddy at si Kogarashi lang ang nakakakita sa kanya. Pagkatapos nakipagkaibigan si Kogarashi sa isang estudyante na nagngangalang Satoshi na nagpaalam sa kanya na ang isang cute na babae na nagngangalang Chizaki ay napupunta sa parehong klase. Pumunta si Yuna kay Chizaki at itinaas ang kanyang palda ngunit iniisip ng lahat na si Kogarashi iyon dahil hindi nila nakikita si Yuna. Ipinaliwanag ni Yuna ang ilang kalokohang paliwanag na maaari niyang baguhin ang kanyang damit sa pamamagitan ng pagtutok sa mga damit ng iba sa kanyang ulo. Gumagamit si Kogarashi ng mataas na IQ na galaw na dahilan upang habarin ni Yuna ang kanyang mga damit at mapahiya na ginagawang lumutang ang buong klase tulad ni Pron David Blaine sa pagkilos. Ang guro ay pumasok sa gulo at binibigyan sila ng pinakamahusay na talumpati mula noong optimist si Pron tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang high school student. Pagkatapos nagpakilala ang mga estudyante at naging malinis si Kogarashi bilang isang spirit medium at humingi ng paumanhin sa pagpapalutang ni Yuna sa mga bagay ngunit pinagtawanan siya ng lahat maliban sa pagkatapos ng klase nilapitan ni Chizaki si Kogarashi at parang gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman pagkatapos na iangat ang kanyang palda ngunit ito lumalabas na humihingi siya ng tulong sa isang multo na nababaliw sa kanyang banyo. Idinagdag niya na nakita niya ang kanyang mga manika na puno ng Toy Story at lumilipad sa silid. Tinanggap ni Kogarashi ang kanyang kahilingan at pumunta sa kanyang kuna. Sa bahay tinitingnan ni Kogarashi ang silid habang si Chizaki ay kinakabahan tungkol sa isang batang lalaki sa kanyang silid habang iniisip niya na ang aso sa kanya ay lalabas at maglalaro. Ipinakita ni Kogarashi kung gaano siya katsyad at dumiretso sa trabaho sa mga pinagmumultuhan ng mga manika. Sinimulan niya silang suntukin na parang may utang sila sa kanya at sinaktan siya ni Chizaki dahil sa hindi niya pag-unawa sa kanyang diskarte. Habang nakikita ni Chizaki si Kogarashi bilang isang brute alam ni Kogarashi na may kumokontrol sa mga manika at hiniling kay Yuna na suriin ang isa sa mga manika. Biglang naging Annabelle ang manika at tinakot si Yuna at binuhat niya si Kogarashi dahilan para mahulog siya sa ibabaw ni Chizaki. Nananatili siya sa ibabaw niya sa pamamagitan ng intermission at pinaalis siya ni Chizaki at tinawag siyang manloloko habang gumagapang ang isang stalker kay Kogarashi. Sa gabi pinagsisihan ni Chizaki ang kanyang desisyon na sipain ang kanyang magiging baby daddy at bigla siyang inatake ng mga manika. Pinunit nila ang kanyang mga damit na parang mga duwende mula sa Goblin Slayer at Kogarashi na nagel iligtas sa araw sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanila. Sinabi ni Kogarashi kay Chizaki na kailangan nilang hanapin ang Puppet Master at bugbugin siya. Sinusubaybayan niya ang salarin gamit ang isang manika at sinusundan ni Yuna ang enerhiya ng espiritu upang mahanap ang salarin. Pagkatapos hinarap nila ang salarin at ang may kasalanan na Pokemon ay nagpatawag ng isang pangit na Shrek ngunit pinalo ni Kogarashi ang dambuhala sa isang suntok na ginawang ipinagmamalaki ni Saturday Ama. Natakot ang salarin at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang iyakin na mabalahibo. Pagkatapos ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Koi Uko isang sirawalang tirahan na mabalahibo na gustong sumilip sa mga melon ni Chizaki kaya naman pinagmumultuhan niya siya. Pakiramdam niya ang pagdating ni Kogarashi ay ang kanyang kapahamakan at nagpasya siyang maging mas agresibo upang makita ang mga melon na gusto niya. Pinatawad ni Chizaki ang maliit na mabalahibo at sinamantala ni Koi Uzo ang kanyang pagkakataon na tingnang mabuti ang mga melon ni Chizaki para sa agham.
Pagkatapos sumama si Koiuzo sa iba pang mga multo sa resort para pumasok sa harem ni Kogarashi. Kinabukasan nakilala nina Kogarashi at Yuna si Chizaki at nagtanong siya tungkol kay Koiuzo. Ipinaalam nila sa kanya na si Koiuzo ay nag-e-enjoy ng live cuddling ang napakalaking badonkedonk ni Nanko araw-araw at nagpapaligo sa pagitan ng dalawang babae. Pinasalamatan ni Chizaki si Kogarashi sa tulong at binigyan siya ng cookies bilang regalo na ikinagalit niya dahil hindi pa siya nakakatanggap ng anumang regalo mula sa mga babae. Nais ni Yuna na umuwi upang maiwasan ang aksidente sa silid-aralan kahapon ngunit pinasalamatan siya ni Kogarashi dahil ang aksidente ay nagbigay sa kanya ng higit pang pares ng mga pisngi sa kanyang harem. Sa gabi isang maltong kumakain ng buhok ang nagpapakita na nananakot sa mga lalaki sa kanilang offside hairline ngunit hinaila ni Sejiri ang usok at natalo ang multo. Bilang bahagi ng isang crew ng Ninja Ghostbusters nakatanggap siya ng isang lihim na misyon na kinasasangkutan ni Kogarashi. Kinabukasan nakilala nina Kogarashi at Yuna si Sejiri sa paaralan at habang ang ibang mga estudyante ay hindi makalapit sa kanya pumunta si Sejiri kay Kogarashi at humingi ng privacy. Pagkatapos inipon niya ang kanyang lakas ng loob at humingi ng tulong sa kanya bilang isang espiritista. Ang kanyang misyon ay tulungan siyang manghuli ng Yuki at hindi makakapunta si Yuna. Nagkikita sila sa gabi at nilalapitan siya ng ilang NPC para sa kanyang cake ngunit hinahawakan niya ang mga ito na parang wala lang na pinahanga si Kogarashi. Samantala bumukas ang isang madilim na portal sa isang parke at lumabas doon ang isang Yuki. Dumating sina Kogarashi at Sejiri sa parke at binigyan niya siya ng impormasyon na masyadong pinanood ng Yuki ang Friday the 13th at hinahabol lamang ang mga romantikong mag-asawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng kanilang mga damit. Sinimulan ni Kogarashi na isipin na nangyayari ito kay Sejiri at halos tanggalin niya ang ulo nito. Pumunta sila sa parke at sinimulang akitin ang Yuki. Maya-maya hindi nagpakita si Yuki at nag-aalala si Sejiri na dahil mukha siyang dude at hindi interesado si Yuki sa mga mag-asawang melomest. Hiniling ni Kogarashi sa kanya na kumilos bilang isang mag-asawa kasama niya at sumang-ayon siya sa kapakanan ng misyon na puwersahang kumilos na lovey-dovey. Ang Yuki ay kumuha ng pain at silang dalawa ay pumunta upang hanapin ang pangunahing katawan na nakatago sa madilim na ambon. Ang kanilang mga damit ay nagsimulang matuno at hinaipa ni Kogarashi ang ambon gamit ang kanyang kamao upang ipakita ang pangunahing katawan sa anyo ng isang gagamba. Napahanga si Sejiri nakita nila ang 8 paa na tulala at si Sejiri ay napuno ng Naruto at pinutol ang gagamba na naging sanhi ng pagsabog nito. Nahuli siya ni Kogarashi habang ganap na natunaw ang kanyang damit at pinaghahampas niya ito. Pagkatapos nagpanggap silang walang nangyari ngunit ginamit ni Kogarashi ang kanyang wrist na tinawag siyang cutie sa mga damit na dati niyang isinusuot. Pagkalipas ng ilang araw nagsimulang subukan ni Sejiri ang mga mas cute na damit dahil sa wrist ni Kogarashi. Samantala si Yaya ay natutulog sa bubong kasama ang kanyang higanteng pusa nang gisingin sila ni Kogarashi para sa tanghalian. Nadula si Yaya sa kanyang pusa iniligtas siya ni Nekogami. Nang maglaon ipinaliwanag ni Sejiri na si Nekogami ang tagapagtanggol ni Yaya at isang hindi nakakapinsalang Yuki. Pagkatapos ipinaalam ni Chitos na aalis siya ng ilang araw iiwan silang walang kasambahay at ang iba ay kailangang magbahagi ng mga responsibilidad. Kinabukasan naghahain si Yaya ng murang pagkain ng pusa para sa buong bahay at naghahain si Namco ng chips at beer para sa hapunan. Napagtanto nilang lahat na sila ay screwed. Biglang may nakasalubong silang kalahating disenteng pagkain at si Yuna ang chef sa likod nito. Kumagat si Kogarashi at ibinuka ito habang si Yuna ay gumamit ng coke sa kanyang sangkap na hindi soda. Napatayo si Sejiri na may tampo sa kanyang mukha at nagluto ng isang ganap na obra maestra ng isang ulam na nagpapatamba sa lahat. Pagkatapos may nagluluto ng inihaw na salmon na malalangit ang lasa na ginagawang cream-like ang mga babae sa Food Wars at ang chef pala ay si Kogarashi na nag-channel ng kanyang panloob na Toriko. Ipinaliwanag niya na minsan siyang sinapian ng magaling na si Anthony Borden na nagturo sa kanya kung paano magluto ng pagkain na nagpapasarap sa pagkain ng Saint Bess na parang umihi ng aso. Umuwi si Chitos para makita ang mga batang babae na inihalal si Kogarashi bilang honorary Big Daddy. Kinabukasan patuloy na sinusundan ni Yaya si Kogarashi na parang sanggol na pato. Tinanong ni Kogarashi si Yaya kung ano ang kanyang pakikitungo ngunit hindi niya ito sinagot patuloy lamang siyang sinusundan. Habang naliligo walang hiya si Neda at hiniling na maligo kasama niya. Sinabuyan niya siya ng mainit na tubig pinainit siya at inilalantad ang kanyang mga cute na melon. Namula si Kogarashi at kinurot siya nito.
Sa gabi humihingi siya ng paumanhin para sa sugat ngunit tumanggi pa ring magsabi ng dahilan para sundan siya. Nabasa ni Yuna ang kanyang isip at sinabi kay Kogarashi na gusto ni Yaya na kainin muli ang kanyang isda sa antas ng Mike Halen. Pagkatapos niluto niya ang isda at sinabi sa kanya ni Sejiri na si Yaya ay isang cooter na mahiyain. Pagkatapos nasa bubong si Yaya nang dalhin sa kanya ni Kogarashi ang tambak ng inihaw na isda na hiniling niya. Ipinatawag ni Yaya ang malaking tao si Nekogami at ang pusa ay kumakain ng pagkain tulad ng prime Joey Chestnut. Humalukip-kip si Nekogami at nagpakita ng pagmamahal kay Kogarashi para sa kanyang pagluluto. Nagpasalamat si Yana sa kanya at sabay silang nagpalipis ng gabi sa bubong. Pagkatapos naging close sila at nakikita si Yaya na paminsan-minsan ay sumusunod sa kanya na parang pusa sa init. Sa paaralan binomba ni Chizaki si Kogarashi ng mga tanong tungkol kay Yuna at kung ano ang hitsura ng kanyang mga pitchel dahil sa curiosity. May ideya si Chizaki na magpa-picture para makita kung ano ang itsura ni Yuna pero ayaw ni Yuna na kunan ng picture. Naiintindihan ni Chizaki at hiniling na kausapin si Yuna. Nakaisip si Kogarashi ng paraan gamit ang panulat at papel para makipag-usap pagkatapos panoorin ang kamasan. Ang panulat ay nagsimulang lumutang at nakasakay sa papel at si Chizaki ay nasa sabik na makipag-usap sa kanya. Sa panahon ng klase si Yuna ay abala sa pakikipag-usap kay Chizaki at hindi pinapansin sa klase. Nalaman ni Chizaki na si Yuma ay nakatira sa parehong silid kasama si Kogarashi at sinimulan ni Chizaki na isipin si Kogarashi na maghahamon sa Plaffle Casper na multo. Tinawag ng guro ang pangalan ni Chizaki at sinabihan siyang basahin ang susunod na bahagi ngunit hindi niya ito pinansin at nakulong. Pagkatapos ng klase iginugol ni Chizaki ang kanyang detention kasama si Yuna at nakaramdam si Yuna ng kasiyahan na tinatrato siya ni Chizaki ng mabuti. Binigyan ni Chizaki si Yuna ng pagkakataon na suriin ang kanyang uniforme para maisuot niya ito at sinimula ni Yuna na hawakan si Chizaki at habarin ang kanyang mga damit na nagdulot kay Chizaki ng masasayang ingay. Pagkatapos tinapos ni Yuna ang kanyang pagsusuri ngunit malungkot si Chizaki na hindi niya ito makitang naka-uniforme kaya kinuha ni Yuna ang kamay ni Chizaki at inilagay ito sa kanyang mukha upang mahawakan siya ni Chizaki mula sa kanyang mga melon hanggang sa kanyang pisngi. Pumasok si Kogarashi dahilan para matamba sila sa isa't isa. Nakikita niya ang mga ito sa kanilang kasiyahan at kinakain siya ni Yuma ng malamig. Maya-maya ipinakita ni Yuna ang kanyang bagong uniforme ngunit hindi pa rin siya nakikita ni Chizaki. Tinanong ni Chizaki si Yuna kung bakit hindi siya mahilig kumuha ng litrato at ipinaliwanag niya na dahil ang pangit niyang mukha ay makakabasag ng kamera. Nagsalita si Chizaki kay Erwin Smith tungkol sa kagandahan ng mga larawan at nagawa niyang kumbansihin si Yuna na kumuha ng litrato. Kinuha niya ang larawan at nagpakita si Yuna na nakakatakot ngunit ginagamit ni Chizaki ang kanyang mga kasanayan sa Photoshop upang hindi siya magmukhang fugly. Masaya ang pakiramdam ni Yuna at nagpapasalamat kay Chizaki sa kanyang kabaitan bilang pinakamahusay na babae. Sa resort binati ni Namco sina Kogarashi at Yuna pagdating sa bahay ngunit isang batang babae na nakasot na nagngangalang Ro ang pumasok at pinagalitan si Namco dahil sa pagtatambay mula sa kanyang trabaho bilang mangaka. Ipinakilala ni Ro ang kanyang sarili bilang punong editor ni Namco para sa manga ni Namco. Pagkatapos pumunta si Kogarashi sa magulong silid ni Namco na puno ng beer at mga katas ng babae. Kailangang harapin ni Namco ang isang deadline at nang wala sa komisyon ang kanyang assistant hiniling niya kay Kogarashi na pumalit sa kanila at tulungan siya bilang katulong. Sa gabi nagsimula silang magtrabaho at tuluyang nawala ang kanyang aura-aura charm ni Namco habang nasa zone siya. Nagsimulang magayos si Namco dahil sa pagkabigo sa pag-asa na punta siya sa isang matandang babae na alcohol-iko na gumagawa ng manga tungkol sa pag-iibigan sa halip na ipagpatuloy ang bursar at pinapalakpak ang kanyang mga pisngi sa araw-araw. Pagkatapos si Namco ay natigil sa isang eksena tungkol sa pagkakasalubong at hiniling kay Kogarashi na maging sanggunian niya sa modelo. Nagpalit sila ng mga costume ginagawang mas plump ang hitsura ni Namco kaysa dati at sinimulan ni Ro ang pagkuha ng mga larawan ni Kogarashi na nagko-cosplay ng romance MC sa Namco. Tila nahihiya si Kogarashi at hiniling sa kanya ni Namco na maging mas matapang at ilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang palda para sa agham. Hinawakan niya ang kanyang mga hita at nagsimulang mabaliw si Namco gumawa ng masasayang ingay at hinihingi siya na mas mahirapan hanggang sa puntong itinulak siya nito sa kama habang nakalabas ang kanyang mga puding habang kumukuha ng litrato si Ro. Gusto nilang magpatuloy at ilagay si Kogarashi sa isang palda ngunit iniligtas siya ng orasan sa pamamagitan ng pagpindot sa hating gabi.
Nang maglaon ipinagpatuloy nila ang manga habang natutulog si Ro at napansin ni Kogarashi na talagang mahal ni Namco ang kanyang trabaho dahil hindi siya umiinom ng anumang alak sa kanyang trabaho. Sinabi sa kanya ni Namco na dati siyang UK hunter tulad ni Stigiri ngunit isang araw ay nasaron siya ng loob sa kanyang misyon at muntik nang mamatay. Doon ay nagpasya siyang mamuhay ng higit at maging isang mangaka na mas mahusay ang sweldo kaysa sa kanyang mabahong lumang trabaho. Ginamit ni Kogarashi ang kanyang wrist kinuha ang kanyang pagkakataon upang sabihin kay Namco na dapat na rin itong tumigil sa pag-inom ngunit ang kanyang wrist ay masyadong mahina at siya ay tumanggi. Pagkatapos natapos nila ang manga at pumunta si Ro para ihatid sila na iwan si Namco at Kogarashi. Pinilit ni Namco si Kogarashi na huwag matulog at uminom kasama niya. Sinubukan niyang tumakbo ngunit hinailan ni Namco ang kanyang mga melon para manatili siya. Ang iba pang mga batang babae ay naglalakad na nakikita si Kogarashi sa pagitan ng maluwalhating mga pitchel at Stigiri halos masira ang lalamunan ngunit si Namco ay ganap na naghubad at uminom ng higit pa upang ipagdiwang ang pagtatapos ng deadline. Kinaumagahan nagluluto si Cheetos para sa buong bahay at gaya ng dati basang ang kanyang pagkain. Pagkatapos pagkaalis ng iba nagpalit si Cheetos ng damit ng paaralan at nagpatuloy sa isang si Kogarashi and Yuina running back for his gym clothes at para pigilan silang makita siya ginamit niya ang kanyang sirang kakayahan at minamanipula ang kanilang swerte. Biglang lumitaw ang isang baboy ramo at ibinalik si Kogarashi sa paaralan dahil sa kapangyarihan ni Cheetos. Pagkatapos ipinagpatuloy ni Cheetos ang kanyang paglalakbay ngunit natapakan ang isang aso at hinabol dahil ang kanyang kapangyarihan ay magbibigay sa kanya ng malas kung bibigyan niya ang isang tao ng swerte. Pagkatapos pumapasok siya sa paaralan at kumikilos na parang isang normal na estudyante nakikipag-hangout sa mga babae nakikipag-usap tungkol sa mga gwapong idolo at nagmamasid sa sarili kung gaano katanggos ang mga ilong ng mga idolo. Masaya si Cheetos sa pakikipagsapalaran niyang ito at plano niyang huwag nang sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang lihim na buhay sa paaralan ngunit pagkatapos ay isang matandang lalaki na nagngangalang Kocho ang kumausap sa kanya. Ilang dekada na siyang kilala ni Cheetos at hindi katulad ni Cheetos na hindi tumatanda alam ng matanda. Masaya siya na sa wakas ay mabubuhay na si Cheetos bilang isang normal na babae. Pagkatapos ng klase lumabas si Cheetos kasama ang kanyang mga kaibigan upang kumain ng ilang waffles at ang ilang mga takot na lalaki ay iniistorbo sila. Sinisikap nilang huwag pansinin ang mga ito ngunit tumanggi ang mga magnanakaw na tumanggap ng hindi para sa isang sagot. Ang isa sa mga batang babae ay inihaw ang mga hanggal na ito para sa hitsura ng mga tinatanggihan na Backstreet Boys at ang mga thug ay nagagalit kinuha ang mga waffle. Ginagamit ni Cheetos ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang mga waffle tulad ni Tobey Maguire sa Spider-Man. Hinailan ng mga thug ang mga babae at ginamit ni Cheetos ang kanyang kapangyarihan upang bigyan sila ng kasawian at ito ay dumating sa anyo ng Kogarashi na nagligtas sa kanila. Sinubukan nilang labanan si Kogarashi ngunit ipinakita sa kanila ni Kogarashi kung ano ang hitsura ng plot armor na nagpaleye sa kanila. Itinago ni Cheetos ang kanyang mukha upang itago kay Kogarashi habang ang iba pang mga babae ay nagpapakinang sa kanya na gustong maging kanyang prinsesa. Pagkatapos bumalik si Cheetos at naging kanyang karaniwang mage self nang walang nakakaalam ng kanyang dobleng buhay. Kinabukasan tinanong ni Kogarashi si Yuna tungkol sa matagal na pagsisisi ni Yuna ngunit dahil hindi niya alam may ideya si Kogarashi na subukan niya ang iba't ibang bagay sa halip. Binigyan sila ni Cheetos ng ideya na pumunta sa Yuna Mall isa pang hot spring resort. Pagkatapos nagde-date sina Kogarashi at Yuna sa Yuna Mall. Hinahangaan ni Kogarashi ang bagong pananamit at magandang hitsura ni Yuna. Biglang binanggit ni Yuna kung gaano niya kagustong makipag-date at si Kogarashi ay lumipat sa isang manliligaw na lalaki iniisip na ang pakikipag-date ay ang matagal na panghihinayang ni Yuna. Pagkatapos tinanggihan ang kanyang kupon dahil isa itong kupon para sa mga mag-asawang nakikipag-date at ipinaliwanag ni Kogarashi na siya lang ang nakakakita sa kanyang kadate na ginagawang isipin ng lahat na nililigawan niya si John Cena. Pagkapasok nila ay pumunta sila sa isang swimsuit rental. Tuwang-tuwa si Yuna ngunit nakita niya ang isang mag-asawang may kasamang lalaki na pumipili ng swimsuit para sa petsang ito. Pumunta si Yuna kay Kogarashi at tinanong kung ano ang gusto niyang makita ngunit wala siyang pakialam. Nagsimulang mag-pout si Yuna at pumili si Kogarashi ng isang bagay na random at ito ay naging isang napaka-nagsisiwalat. Nagbabago si Yuna dito. Ito ay nagpapakita ng kanyang pinakamahusay na mga ari-arian mula sa kanyang matambok na pitchel hanggang sa kanyang matamis na pisngi na pinagpupolis si Kogarashi at ang aming mga mata sa proseso ngunit sinira ni Yuna ang party sa pamamagitan ng paglipat pabalik.
Pagkatapos idiniin ni Kogarashi ang tungkol sa kung ano ang gagawin sa isang petsa at tinanong si Yuna kung ano dapat ang kanyang ideal na petsa. Sinimulan ni Yuna na ilista ang kanyang rundown ng isang perpektong petsa at plano ni Kogarashi na gawin ang lahat ng ito. Nagsisimula sila sa inuman ng mag-asawa ngunit tinanggihan dahil hindi siya nakikipag-date. Pagkatapos kumakain ng cake ng mag-asawa ngunit tinanggihan sila dahil nag-iisa siya at nagpapatuloy ito sa bawat aktibidad dahil sa pagiging invincible ni Yuna. Nakakita si Yuna ng water slide at pinasakay niya ito. Nauna si Yuna at sa pagbaba natanggal ang kanyang swimsuit at bumalik siya sa taas para lang salubungin si Kogarashi na dumudulas pababa. Idinikit ni Yuna ang kanyang pepperoni sa kanya at sumakay sila sa slide kasama si Kogarashi na nararamdaman ang buong sensasyon. Nababaliw na si Yuna at pinasabog ang lahat. Nang maglaon nagigising si Kogarashi sa gabi at pakiramdam niya ay nabigo siyang ibigay kay Yuna ang dati niyang gusto. Nakita ni Yuna ang kanyang kalooban at hiniling sa kanya na pumunta sa isa pang lugar. Pumunta sila sa isang mainit na paliguan at sabay na lumangoy. May ideya si Yuna na gawin ito ng mas madalas sa iba pang mga babae ngunit tumanggi si Kogarashi alang-alang sa kanyang mahinang sausage. Pinasalamatan siya ni Yuna sa pagsama sa kanya sa petsa para makaakyat siya sa langit ngunit sinabi niya sa kanya na huwag pilitin ang sarili dahil gusto niyang makipag-date sa karaniwang Kogarashi. Sumangayon siya ngunit medyo nalungkot sa ideya ng pagpunta sa langit ni Kirby Casper. Samantala sa isang lugar na malayo dalawang batang babae ang lumapit sa isang mahabang buhok na lalaki na nagngangalang Ryuga. Inaanyayahan ito ng lalaki na gumawa ng mga sanggol sa kanila ngunit pinigilan siya ng isang malapad na buhok na pirata na babae na nagngangalang Oboro dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang mga asarol na iyon para maging asawa niya. Iniisip niya kung mayroon pa nga bang babaeng makapangyarihang magpakasal sa kanya. Bumalik sa resort na gising si Kogarashi tulad ng dati kasama si Yuna at ang mga balak nito sa kanya. Sinubukan niyang makatakas ngunit ang kanyang binti ay naipit sa kanyang panty at ang kanyang instinct ay nabaliw na makita ang kanyang mga melon na tumalbog. Nagising si Yuna at itinapon siya. Sa agahan masama ang pakiramdam ni Yuna pagkatapos niyang muling yayain si Kogarashi at sinubukan ng mga babae na pasayahin siya ngunit kahit papaano ay lumala ito na naging dahilan upang gusto ni Yuna na mamatay sa pangalawang pagkakataon. Sinabi ni Chitos kay Yuna na kumuha siya ng toyo kay Kogarashi at pumunta siya sa kusina para kumuha nito. Dinala ito ni Yuna kay Kogarashi na parang isang mapagmahal na asawa at nakaramdam ng selo si Koyuzo nang makita ang kanilang malaasawang relasyon. Parang multo ang pakiramdam ni Yuna. Wala na siyang ambisyong magpakasal. Hiniling ni Koyuzo kay Yuna na samahan siya para sa kanyang unang assignment at pumayag siya. Nang maglaon nag-usap sina Ryuga at Oboro tungkol sa pagkuha kay Ryuga ng isang maayos na asawa at nilagpasan nila sina Yuna at Koyuzo. Nakita ni Ryuga si Yuna at ito ay pag-ibig sa unang tingin. Hindi siya nag-aksaya ng oras na magpakilala at tinanong si Yuna sa pangalan nito. Akala nila ay kausap niya si Koyuzo ngunit nakikita niya si Yuna sa kabila ng pagiging multo. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at itinaas siya ngunit hinagis siya nito sa lawa gamit ang kanyang mga kapangyarihan na lalong nagpa-inlove sa kanya. Nakikita ni Yuna ang mga kaliskis sa braso ni Ryuga at nagsimula siyang kumikinang tulad ng isang karakter na Sailor Moon at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang matuyo ang kanyang mga damit. Pagkatapos ng pag-aproba ni Oboro ipinahiram ni Ryuga ang kanyang kamay at sinabing si Yuna ang kanyang nobya ginugugol ang kanilang buhay sa paggawa ng mga mini Casper. Sinubukan ni Yuna na gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit wala itong epekto kay Ryuga. Sinisikap ni Koyuzo na iligtas ang araw sa pamamagitan ng pagbanggit na si Yuna ay mayroon ng baby daddy sa Kogarashi na gumagawa ng matinding cardio kay Yuna gabi-gabi ngunit bumabalik ito at nagagalit kay Ryuga. Sinubukan ni Koyuzo na umatake ngunit hinaranggan siya ni Oboro at halos maalis ang midget na mabalahibo. Pumayag si Yuna na sumama sa kanila at pumasok sila sa isang portal patungo sa kastilyo ngunit isinumpa sila ni Koyuzo na darating ang malaking tatay na si Kogarashi para kay Yuna. Tinatawanan ni Ryuga ang hamon dahil siya ang makapangyarihang Diyos ng itim na dragon si Budget Technologia. Samantala naglalakad pa uwi si Kogarashi kasama si Sejiri nang makasalubong nila ang umiiyak na si Koyuzo. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at isinuot ni Kogarashi ang kanyang Black Air Forces para iligtas si Yuna kasama si Koyuzo na sumama sa kanya. Binabalaan ni Sejiri si Kogarashi na si Ryuga ay napakalakas at kahit ang kanyang buong angkan ay hindi siya kayang kunin. Sa halip na pigilan si Kogarashi isinakay ni Sejiri ang kanyang Air Jordans at sumali sa rescue mission.
Sa kastilyo inilagay ni Ryuga si Yuna sa mahayag na damit at hiniling na putulin niya ang kanyang relasyon sa resort. Ginagamit niya ang kanyang mahika at pinasuot siya ng iba't ibang damit para hiyain siya na pinagpupala ang ating mga mata sa kanyang mga pukana at kurba. Kinatok ni Oboro si Ryuga para pigilan siya at sinabihan si Yuna na maghanda para maging asawa. Sinubukan ni Yuna na tumanggi ngunit masyadong malakas ang aura ni Oboro at sinabi ni Ryuga kay Yuna na dapat siyang maging masaya na mabuhay kasama ang lalaking mahal niya. Sinabi sa kanila ni Yuna na hindi niya mahal si Ryuga at alam na nilang si Kogurashi ang tinutukoy niya. Napagtanto ni Yuna na habang mahal niya si Kogurashi pinapahirapan din niya si Kogurashi at gumagamit si Oboro ng reverse psychology para isipin niyang ang pagpapakasal kay Ryuga ang siyang paraan. Samantala papunta na sina Kogurashi, Koyuzo at Sejiri at nakatagpo ng dead end. Ginagamit ni Sejiri ang kanyang kinay at inihayag ang isang pambungad. Pumasok sila sa isang kuweba at narating ang Ryuga Castle sa loob ng kuweba. Lumingalinga sila sa paligid upang makitang ang lugar ay mahigpit na binabantayan at isinuot ni Sejiri ang kanyang ninja noon PG tight suit na tumatagal ng lahat ng uri ng pinsala. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga plano at mabilis nilang napagtanto na kahit na sa pagliligtas kay Yuna hahabulin ni Ryuga si Yuna pagkatapos. Hindi kalayuan sa kanila narinig ng isang gwardya ang kanilang boses at nag-imbestiga ngunit wala siyang nakita habang idinidiin ni Sejiri ang kanyang mga melon kay Kogurashi upang magtago sa isang masikip na lugar. Bumahing si Koyuzo inaalerto ang gwardya ngunit pinatumba ni Sejiri ang gwardya. Sina Sejiri at Koyuzo ay pinuntahan si Yuna habang si Kogurashi ay may misyon na gambolain si Ryuga. Naglakad si Kogurashi sa harap ng pintuan at sinimulang litsyon si Ryuga sa pagiging isang maliit at basurang butiki na iniwan sa kanya ng kanyang mama dahil sa pagiging sobrang pangit. Nahuli ng mga gwardya si Kogurashi at dinala siya kay Ryuga. Si Ryuga ay may karne ng baka kasama si Kogurashi para sa unang pumunta kay Yuna at sinabi sa kanya ni Kogurashi na ibalik sa kanya ang kanyang minamahal na si Yuna. Nagseryoso si Ryuga at tinanong si Kogurashi kung gaano na siya napunta kay Yuna. Sinimulan niyang akusahan si Kogurashi ng pagtrato kay Yuna tulad ng pagtrato ni Johnny Sin sa kanyang mga kapatid ngunit itinanggi ni Kogurashi ang mga paratang. Napagtanto ni Kogurashi na si Ryuga ay natatakot na magkaroon si Yuna ng isang romantikong kapareha bago siya at ginagamit ito ni Kogurashi upang bumili ng oras. Sinamantala ni Kogurashi ang kanyang pagkakataon at sinabi sa pipi na dragon na ginawa niya ang bawat posisyon sa Kama Sutra kasama si Yuna na naging dahilan upang mabaliw si Ryuga. Samantala pumasok si Sejiri sa gusali at hinanap si Yuna habang siya ay nag-iisa. Sinabi nila kay Yuna na nandito si Kogurashi kaya nag-aalala siya sa kanilang kaligtasan. Biglang si Sejiri ay nataman sa likod ni Oboro gamit ang kanyang suit na nagligtas sa kanya. Nakatakas si Koyuzo at ikinagalit nito si Oboro na ganap na sirain si Sejiri sa kabila ng kanyang makapangyarihang suit. Samantala sinimulan ni Ryuga na pahirapan si Kogurashi upang ipagtapat sa kanya ang kanyang masasamang gawa na ginawa kay Yuna ngunit nagpakita si Oboro upang sirain ang saya at ipinakita sa kanila ang sugatang Sejiri at ipinaalam kay Ryuga na ginagambala siya ni Kogurashi. Sinabi ni Oboro kay Ryuga na si Sejiri ay gagawa din ng isang mahusay na asawa para sa kanya at si Ryuga ay nagsimulang magtagal sa kanyang mga mata sa gutay-gutay na katawan ni Sejiri at inaprubahan ang mungkahi. Sinubukan ni Kogurashi na lumaban ngunit sinabihan siya ni Sejiri na umatras dahil masyadong malakas para sa kanila sina Oboro at Ryuga. Sinabi niya kay Kogurashi na papakasalan niya si Ryuga ngunit tumanggi si Kogurashi at sinabi kay Ryuga na dinilaan niya ang mga kilikili ni Yuma sa paliguan upang asar siya. Tumayo si Ryuga at ginamit ang kanyang dragon power para sipain si Kogurashi sa langit dahil sa pagdila sa kilikili ni Yuna. Ang akala nilang lahat ay patay na si Kogurashi ngunit siya ay bumangon at hiniling na palayain niya sila o gagawin niya siyang isang crispy lizard calamari. Lahat sila ay pinagtawanan siya at ipinagmamalaki ni Ryuga na magkakaroon siya ng parehong Sejiri at Yuna sa buong magdamag. Pinuntahan ni Kogurashi ang sukdulang suntok at pinalipad si Ryuga na ipinapakita sa kanya kung ano ang hitsura ng kapangyarihan ng pagkakaibigan. Nagulat si Oboro at naalala niya noong una niyang pinagsilbihan si Ryuga bilang isang pangit na sanggol. Sinabihan ng mga gwardya na tumalikod si Oboro ngunit tumanggi siya at huminto sa usok. Oboro attacks ngunit nagulat na makita ang kanyang pag-atake ay hindi pinutol si Kogurashi. Kumilos si Kogurashi at ipinakita ang kanyang lakas ngunit hindi nag-aalala si Oboro dahil alam niya na hindi pumapatol si Kogurashi sa mga babae.
Mabilis na umatake si Oboro at tumanggi si Kogarashi na kontrahin. Biglang nahuli ni Namco ang espada ni Oboro at naroon si Deye kasama niya pagkatapos makahanap ng tulong si Koiuzo. Sinabi sa kanila ni Namco na oras na para umuwi ngunit hinayla ni Oboro ang kanyang espada at sinabi sa lahat ng mga babae na silang lahat ay magiging asawa ni Ryuga. Pinahinto ni Kogarashi si Oboro at binibigyan siya ng alinman sa ipagpatuloy ang laban hanggang kamatayan o humanap ng solusyon ng walang pagdanak ng dugo. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang pinili ni Oboro na huminto sa pakikipaglaban dahil sa takot na baka makalimutan din siya ni Kogarashi. Natatakot pa rin si Oboro na hindi tanggapin ni Ryuga ang kanyang desisyon ngunit may plano si Kogarashi. Pagkatapos ay nagising si Ryuga at nagsinungaling si Oboro sa kanya na sinasabi sa kanya na nanalo siya sa paglaban kay Kogarashi. Ipinakita niya sa kanila sina Sejiri at Yuna habang sinasabi kay Ryuga na napakabuti ng kanyang pag-ibig kaya't ang dalawang babae ay mapupunta sa langit. Nag-aalala sila na baka mahuli ni Ryuga ang kanilang bluff ngunit nagsimulang umiyak si Ryuga dahil sa kaligayahan na naniniwala sa mga kasinungalingan. Pagkatapos naramdaman ni Yuna na mas mabuti pang pakasalan si Ryuga dahil palagi siyang nakakaabala kay Kogarashi ngunit tinitiyak ni Kogarashi sa kanyang wrist na siya ang magpapasaya sa kanya. Habang paalis sila pinapanood ni Oboro si Kogarashi sa takot habang hawak niya ang isang mas malakas na kapangyarihan kaysa kay Ryuga mismo at nangako siyang ibababa siya. Pagkatapos ay umuwi ang grupo at magiliw silang binati ni Cheetos. Kinaumagahan pinaglalaroan ni Kogarashi ang mga melon ni Yuma at nagising siya sa pakiramdam ng pagkahulog ngunit ito pala ay si Oboro sa tabi niya na gustong sakupin siya para sa kanyang sarili. Nagising si Yuna sa takot ngunit pinatahimik sila ni Oboro at sinabi sa kanila na naroon siya upang magkaroon ng sanggol kay Kogarashi. Ilang linggo pagkatapos ng labanan binisita ni Chisaki ang Euregian matapos ay pangako kay Yuna na bibisita siya ngunit natakot siya matapos makarinig ng mga chismis ng mga higanteng pusa at lasing na manggakas na may napakalaking bankedonk na makakasuffocate sa kanya. Siya ay pinaka-curious na makita kung anong uri ng pag-eehersisyo ang ginagawa ni Yuna at Kogarashi sa kanilang silid buong araw. Pumasok siya para makita si Oboro kasama ang kanyang mga melon na nakalawit sa ibabaw ng Kogarashi. Matapos ipaliwanag ang klasikong hindi pagkakaunawaan binati siya ni Kayuza at nakiusap na makita muli ang kanyang mga melon na sinang-ayunan ni Chisaki na ipakita. Pumasok sina Yuna at Sejiri at lubos na namangha si Sejiri sa ganda ng damit ni Chisaki kung ikukumpara sa kanyang panlalaking turtlenecks. Si Kogarashi ay umalis para sa trabaho iniiwan ang mga batang babae para sa ilang matambok na kasiyahan sa kanilang sarili nang walang anumang mga stick sa paligid. Matapos ipakilala ang lahat gusto ng mga batang babae na manatili si Chisaki at sumali sa crew ng harem kung saan siya sumang-ayon. Bumangon si Cheetos para magluto ng hapunan at hiniling ni Chisaki na tulungan siya. Pagkatapos ay iniharap ni Chisaki ang kanyang Michelin star level na dish ng Italian food at mabilis na nanalo kay Yaya habang si Sejiri ay nagseselo sa pagiging pambabae niya kumpara sa kanyang panlalaking sarili na binubulag siya ng kanyang liwanag. Pagkatapos ay sabay-sabay na naliligo ang mga batang babae na nagpapakita ng iba't ibang laki ng kanilang mga mock-atas na melon. Sinimulan ng mga batang babae na magpakinang kay Chisaki bilang perpektong batang babae na may perpektong mga melon at pisngi ngunit nakikita ito ni Oboro bilang isang pagkakataon na humingi sa kanya ng payo kung paano manalo kay Kogarashi. Naalala ni Chisaki si Oboro mula kanina at sinabihan siyang manalo ng kanyang pag-ibig kailangan mong pasayahin ang sausage at punuin ang tiyan. Sinabi sa kanya ni Oboro na hindi niya ito mahal at gusto lamang niya ang kanyang mga sanggol na ikinagulat ni Chisaki kung gaano siya kasiraan. Pagkatapos ay sinamahan ni Chisaki sina Yuna at Koiuzo sa kanilang silid at pinahintulutan siya ni Yuna na hawakan siya. Si Chisaki ay hindi nag-aksaya ng oras na hawakan siya sa kabuuan na ginawa ni Yuna ang magagandang masasayang ingay na hindi namalaya na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga pitchel. Inilabas ni Koiuzo ang malalaking baril at hiniling sa dalawang babae na pag-usapan ang tungkol sa pag-iibigan ngunit sinabi ni Chisaki na hindi niya mahal ang sinuman. Tinawag siyang panluloko ni Koiuzo dahil akala niya sikat siya at iba ang itinanong ni Koiuzo sa kanila. Gustong malaman ni Koiuzo kung paano maging lalaki ngunit sinabi sa kanya ng dalawang babae na wala pa siya. Ikinwento ni Koiuzo kung paano siya itinuro ni Namco kung paano dapat maging ang mga babae para sa mga lansangan ngunit mabilis siyang itinuro ng mga babae.
Ipinakita sa kanila ni Koiuzo ang kanyang Naruto Jutsu at naging makapal at mabangis na mabalahibong pang-akit na mga lalaki, ngunit ang parehong mga batang babae ay wala pa ring kakayahan upang tulungan siyang makakuha ng lalaki. Pagkatapos ay hiniling ni Koiuzo sa mga batang babae na magmodelo para sa kanyang layunin sa pagsasaliksik at pareho silang sumang-ayon. Si Yuna ay naging isang Euphoria cheerleader habang si Chisaki ay naging isang mapanlinlang na waitress. Nabaliw si Koiuzo sa kanilang dalawa at hiniling sa kanila na gumawa pa ng isa. Sa wakas nagpalit sila ng lingiri at pareho silang nasa kama. Ipinapakita sa amin ang mga anime watchers kung ano ang maaari naming makuha kung nanunood kami ng The Peak. Iyon ay magrente ng kasintahan sa relihiyon. Sa paglaon ng gabi nagising si Chisaki na hindi makagalaw, nakakaranas ng isang halimaw na paralysis ng pagtulog. Inabot niya at may hawak na parang puding na pagtantong nasa ibabaw niya si Yuna. Inayos niya ang posisyon ni Yuna at biglang napagtanto na nakukuha ni Kogurashi ang pangarap na paggamot mula kay Yuna gabi-gabi. Biglang pumasok si Kogurashi pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi namalaya na naroon si Chisaki at nagsimulang magpalit bago matulog sa tabi niya. Gustong sabihin sa kanya ni Chisaki, ngunit tulog na si Kogurashi habang si Yuna ay nananatili doon hanggang umaga. Tumalikod si Kogurashi at humarap kay Chisaki kaya napasubsob siya sa matamis nitong labi. Nagpasya siyang lumabas, ngunit niyakap siya ni Yuna sa kanyang pagtulog. Pinipigilan si Chisaki na umalis. Nanaginip ng basa si Yuna at nagsimulang makaramdam ng Chisaki mula sa itaas hanggang sa ibaba habang iniisip na ito ay Kogurashi. Bumukas ang mga jogs ni Chisaki at nahulog siya kay Kogurashi. Sinubukan niyang kumawala, ngunit binuksan ni Kogurashi ang kanyang panty. Nagising si Kaizo kay Chisaki sa kanyang kasalukuyang estado at sa tingin nito ay isang imbitasyon na inumin ang kanyang mga milkies. Tumalon si Chisaki at bumagsak kay Kogurashi. Nagising siya sa gilid ng kanyang matambok na pisngi na may kuting sa pagitan. Nagkunwaring natutulog si Chisaki, ayaw niyang isipin na siya ay isang degenerate na gustong umupo sa mukha ng mga lalaki sa kanilang pagtulog. Handa na si Chisaki para hamanin siya ni Kogurashi, ngunit tinakpan siya ni Kogurashi ng kumot. Pumasok si Oboro at napunta sa ibabaw ng Kogurashi pagkatapos basahin ang Kama Sutra buong gabi. Nakikinig si Chisaki sa pagtatangka ni Oboro na gumawa ng mga sanggol, ngunit tinanggihan ni Kogurashi si Oboro at ginulat si Chisaki kung gaano siya kagaling na Sigma Daddy. Umalis si Oboro at nagpahayag na ipapaibig niya siya habang si Chisaki ay unti-unting nahuhulog sa kanya. Kinabukasan umalis si Chisaki at sinabihan si Yuna na itigil ang pagflopong ng kanyang mga melon sa kanyang pagtulog o balang araw ay palayain ni Kogurashi ang aso mula sa kanya. Makalipas ang mga araw, nag-anunsyo ang paaralan ng isang paglalakbay sa beach at habang ang ibang mga estudyante ay nasa sabik, si Sikuri ay nagdidiin sa kung anong swimsuit ang kanyang isusuot. Inaanyayahan siya ng kanyang kaibigang si Aurora na mag-swimsuit shopping ng magkasama at noong una tumanggi si Sejiri dahil gusto niyang magsuot ng mga swimsuit sa paaralan, ngunit kinumbinsi siya ni Aurora na magmumukha siyang basura kung ihahambing kung ang kanyang mga pitchel ay hindi nakasuot ng mga cute na swimsuit. Nagbago ang isip ni Sejiri at gusto ni Aurora na sumama sa kanila si Kogurashi para magawa nila itong husgahan bilang kanilang baby daddy. Samantala si Kogurashi ay may pag-aalinlangan tungkol sa paglalakbay dahil sa lahat ng mga paglalakbay sa paaralan siya ay napizes at sumasayaw kay Despacito. Ngayon ay nasa sabik siyang pumunta at hiniling si Yuna na sumama sa kanya. Pagkatapos ay binibigyang diin ni Sikuri kung paano niya maimbitahan si Kogurashi na mamili ng mga swimsuit kasama niya at lumabas si Kogurashi at nakita siya. Nagpupumilit si Sejiri na ilabas ang kanyang mga salita at kasinungalingan sa pamamagitan ng pagsasabing may yuki na lumitaw sa isang tindahan ng swimsuit. Kinabukasan nagpakilala si Aurora at tinanong ni Kogurashi kung anong yuki ang lumitaw. Napagtanto ni Aurora na si Sejiri ay nabaliw at sa halip ay sumama sa kasinungalingan. Pagkatapos ay dumating sila sa tindahan at maayos na nagsisinungaling si Aurora na sinasabi kay Kogurashi na ito ay isang undercover na misyon upang mahanap ang UK. Sinubukan ni Sejiri na mag-swimsuit at mukhang galing siya sa prison school. Sinabi sa kanya ni Aurora na ipakita ang kanyang katawan ng higit pa at pumili siya ng mga swimsuit na nagpapakita ng kanyang pinakamahusay na mga kurba na nagpablush kay Kogurashi. Nararamdaman ni Aurora na hindi ito sapat at inilagay siya sa mas nakakasiwalat na mga swimsuit na nagbibigay sa amin ng mga manunood ng aming pang-araw-araw na dosis ng dopamine na nakikita ang kapistahan sa isang Sejiri. Pakiramdam niya ay magsuot na lang siya ng maong at sando dahil hindi siya nagpapakyut na ikinagalit ni Aurora na maramdaman ang pitchel ni Sejiri dahil sa selos. Nagsisimulang mawala si Aurora sa sarsa at pareho silang nadulas.
Pumasok si Kogurashi para makita ang isang Yuri na aksyon at pinalayas. Pagkatapos ay sinabi nila ang totoo tungkol sa UK at sinabi ni Kogurashi kay Sejiri na dapat sana ay naging tapat siya noong una. Perpektong binasa ni Aurora ang silid at sinabihan si Kogurashi na gumawa ng babae mula kay Sejiri. Sa resort sinubukan ni Sejiri ang bagong swimsuit at masaya siyang malaman na gusto ito ni Kogurashi. Pagkatapos ay dumating ang araw para sa paglalakbay sa beach at ipinakilala ni Shizaki si Yuna sa kanyang kaibigan na si Siri na tila cool sa mga multo. Tinutuya sila ng ilang dudes na nagsasabing hindi totoo ang mga multo ngunit hindi kinukuha ni Siri ang kawalang galang at nagsimulang makipagbifang sa mga clown na ito. Dumating sila sa dalampasigan at si Sejiri ay naka-swimsuit. Ipinaalam sa kanya ni Aurora na may UK sa malapit at plano nilang mag-imbestiga. Ang lahat ng mga lalaki ay nagsimulang tumitig kay Sejiri at siya ay nahihiya ngunit pagkatapos ay nagpakita si Shizaki sa lahat ng kanyang kaluwalhatian at lahat ng mga lalaki ay nagbago ng kanilang reyna sa isang iglap. Nagulat si Sejiri sa bikini ni Shizaki dahil sa pagiging masigla. Pagkatapos sina Kogurashi Yuna at isang random na kaibigan ng NPC ni Kogurashi na nagngangalang Satoshi ay sumama sa kanila sa kanilang kasiyahan. Naglalaro ang mga babae sa tubig at natutuwa si Satoshi na nakipagkaibigan siya kay Kogurashi para sa mga plot na nasasaksihan niya. Sinabi ni Aurora ang tungkol sa UK na mga malansa na galame na gustong tanggalin ang mga swimsuit ng mga babae sa kanila at ito ay lalabas sa queue para i-target muna si Shizaki. Natarante siya at nagtago sa likod ni Kogurashi itinulak ang kanyang mga hubad na pitchel sa kanyang likod. Nagpapakita ang UK na hinuhuli ang lahat ng mga batang babae hinubad ang kanilang mga swimsuit ngunit nagsimulang lumaban sina Kogurashi at Sejiri. Napagtanto ni Aurora na ito ay isang Hydra at patuloy itong magbabago maliban kung sisirain nila ang katawan nito sa kailaliman ng karagatan. Gusto ni Kogurashi ang lahat ng usok at sumisid kaagad habang hinuhubad ng Hydra ang lahat ng mga swimsuit ng mga babae na iniwang wala silang suot. Nahanap ni Kogurashi ang katawan at sinuntok ng isa ang bulok na hayop. Nang maglaon pinagtawanan ng buong klase si Shizaki hindi naniniwala sa nangyari at pumunta siya sa iba at hiniling sa kanila na tumulong na papaniwala ng lahat na si Kogurashi ay isang spirit medium. May ideya siyang gawin ito sa panahon ng pagsubok sa katapangan sa pamamagitan ng pagtatakot sa batang babae na ipinaraise kay Kogurashi at gawing bayani si Kogurashi sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya mula sa mga halimaw upang maniwala ang klase. Sa pagsubok ng lakas ng loob ang buong bagay ay isang boss dahil si Kogurashi ay ipinaraise kay Shizaki ngunit mayroon pa rin siyang ideya na ang pare sa likod nila ay makikita na iniligtas siya ni Kogurashi. Nagpanggap si Shizaki na ang kanyang bukong-bukong ay baluktot kaya't ang pare sa kanilang likuran ay maabutin at sinimulang suriin ni Kogurashi ang kanyang mga binti na nagpainit kay Shizaki. Pagkatapos ay binuhat niya siya sa kanyang likod at isang multo ang lumabas na ikinagulat ni Shizaki. Si Yuna pala ang tumalon kay Kogurashi at takot din sa multo. Pagkatapos nilang huminahon isa pang pares ang lumakad sa kanila at inaasahan ni Shizaki na takutin sila ni Sejiri ngunit walang nangyari habang binago ni Aurora ang mga plano na gustong labanan si Kogurashi upang makita kung gaano talaga siya kalakas habang sinusubukang pigilan siya ni Sejiri. Yumanig ang lupa at bumagsak si Sejiri kay Kogurashi gamit ang kanyang mukha hinihimas ang kanyang huha. Biglang lumitaw ang isang UK na tinatakot ang mga dudes na hindi naniniwala sa Kogurashi. Ilang minuto bago pinag-uusapan ng mga dudes kung gaano kaswert si Kogurashi na ipares kay Shizaki at sa kanyang mga cute na melon at ang isa sa kanila ay nagsimulang sumipa ng bato dahil sa galit na nagpatawag ng UK. Halos kainin sila ng UK ngunit lumapit si Kogurashi upang ilagay ang kanyang kamay sa bibig ng halimaw. Nakikita ito ng UK bilang isang imbitasyon at mas kumagat ngunit sa halip na putulin ang braso ni Kogurashi pumutok ang mga ngipin nito. Nasa sabik si Aurora na makita kung paano nilalabanan ng makapangyarihang Kogurashi ang halimaw na ito ngunit sa halip na maghagis ng mga kamay yumuko si Kogurashi at humingi ng paumanhin para sa kawalang galang na kinailangan ng UK na harapin at sinabihan ang mga dudes na gawin din ito. Ang halimaw ay humanga kay Kogurashi habang ipinaalala niya sa halimaw ang babaeng nagbuklod sa kanya noong una. Pinipili ng halimaw ang kapayapaan at pumayag na muling mabuklod sa halip na harapin ang makapangyarihang suntok ni Kogurashi. Nagpasalamat ang mga dudes kay Kogurashi at ibinalik ang selyo sa lugar. Nang maglaon nalaman ni Kogurashi ang tungkol sa plano ni Shizaki at sinabi sa kanya na ang kanyang paniniwala sa kanya ay higit pa sa sapat. Si Shizaki ay bumagsak sa kanya at hawak niya ang kanyang mga melon upang iligtas siya sa harap ng mga babae.
Mamaya ang mga batang babae ay naligo na nagpapakita ng iba't ibang mga pares ng mga melon para sa kultura na pinagpupala ang aming mga kaluluwa sa proseso. Pinag-uusapan ng mga babae ang tungkol sa mga lalaki na sumilip sa kanila at si Satoshi ay nakabitin ng patiwarik matapos siyang mahuli ng UK ni Aurora na sinusubukan. Pagkatapos si Satoshi ay gumaganap na wingman at humiling na tumambay sa silid ng mga babae at si Yuna ay nasa sabik na maramdaman ang high school life na lagi niyang pinapangarap. Maya-maya wala sina Kogurashi at Satoshi sa kwarto ng mga babae habang binabantayan ng mga guro ang kanilang dinadaanan. Biglang sumulpot si Kogurashi sa bintana kasama si Satoshi sa kanyang balikat at sumama sa mga babae. Nagtataka si Satoshi kung ano ang hitsura ni Yuna at naglagay si Aurora ng gas sa apoy na sinasabi sa kanya na gustong-gusto ni Yuna na ay ugoy ang kanyang mga melon sa buong araw at inalis si Satoshi sa kanyang mga bota. Biglang kumatok ang mga guro sa pinto at naglalaro sila ng mannequin challenge sa ilalim ng futon. Nagtatago si Kogurashi kasama ang tatlong babae nang sabay kasama ang 6 na melon na nakadikit sa kanya. Hindi na nakatiis si Yuna at bumangon ngunit hinayla siya ni Kogurashi para yakapin para makapagtago habang pinapatiklop si Yuna. Siya ay sumabog at pinalutang ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan at mabilis na kinuha ni Kogurashi si Satoshi at nakatakas ng hindi nahuhuli. Samantala nag-iinit si Yuma sa labas matapos ang sensasyon ng pecs ni Kogurashi ay nasa isip pa rin niya. Kinabukasan tinanong ng mga dude si Kogurashi kung sasayaw ba siya kay Tozaki para sa campfire ngayong gabi ngunit tumanggi si Kogurashi habang gusto ni Yuna na siya na lang. Sa gabi hiniling ni Kogurashi kay Yuma na sumayaw sa kanya sa harap ng apoy na tila nakikipagsayaw siya kay John Cena. Nag-aalala si Yuna na magmumukha siyang kakaiba ngunit hindi siya nag-aalala at patuloy siyang sumasayaw sa buong gabi. Makalipas ang mga araw nag-aaral sina Kogurashi, Yaya at Seijuri para sa pagsusulit ng pumasok si Oboro at itinulak ang kanyang mga melon kay Kogurashi upang tulungan siyang mag-concentrate. Samantala gustong magluto ng merienda ni Yuna para sa study group. Pagkatapos humingi ng tulong si Oboro kay Koyoso para manalo kay Kogurashi at binigyan siya ni Koyoso ng love potion. Sa panahon ng pag-aaral pumasok si Nanke na halos walang suot na ang lahat ng budget ng anima ay napupunta sa kanyang mga pitchel at nagsimulang dilaan ang isang popsicle na parang may utang siya rito. Tumutulo ito sa kanya at gumagawa siya ng malakas na masasayang ingay na nakakaabala kay Kogurashi at sa iba pa. Kasabay nito nahihirapan si Chito sa kanyang pag-aaral at gusto niyang tulungan siya ni Kogurashi sa pag-aaral ngunit nakaramdam siya ng takot na malaman nila ang tungkol sa kanyang pangalawang buhay. Pagkatapos gusto ni Yuna na magdala ng shaved ice sa study group ngunit hinarang siya ni Koyoso at Oboro at inilagay ang love potion sa isa sa mga bowl. Pumasok si Nanke sa Oboro bitbit ang pagkain at gustong kumain ng isa ngunit pagkatapos tumanggi si Oboro ibinalik niya ito at inilipat ang posisyon sa mangkok ng gamot. Ibinigay ni Oboro ang nakadroga na pagkain kay Kogurashi at tinitigan ang kanyang mga mata para gumana ang potion ngunit walang nangyari at napagpasyahan na nabigo ito. Biglang kumilos si Seijuri ng kakaiba sa paligid ni Kogurashi at nagsimulang makita si Kogurashi na parang gwapong Squidward. Sinubukan ni Kogurashi na turuan siya at si Seijuri ay patuloy na nagsasabunutan. Sinubukan niyang mag-focus ngunit pagkatapos suriin ni Kogurashi ang kanyang temperatura nag-cream si Seijuri at hinampes siya sa sahig. Pamatong siya sa kanya at nag-aalala ito sa kanya. Nagsisimula siyang magdaldal tungkol sa kanyang hindi sapat na pambabae para sa kanya at ipinakita ang kanyang dalawang pinakapambabae na pag-aari ang kanyang gatas na kambal. Hinihiling niya kay Kogurashi na sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya at tinawag niya itong cute na nakatiklop sa gilid ni Seijuri at tumalon ito sa kanya pinisil siya sa kanyang mga plot. Si Oboro at Yuna ay nanunood ng kaguluhan at ipinaliwanag ni Oboro na ito ay mawawala. Biglang bumalik sa normal si Seijuri habang nasa ibabaw ni Kogurashi at nagkulong siya sa kanyang kwarto habang sinusubukan nilang ipaliwanag ang nangyari. Naaalala ni Oboro na ang love potion ay gagana lamang kung ang tao ay may kahit kaunting pagmamahal sa kanila na nangangahulugan na sa kaibuturan ni Seijuri ay may nararamdaman para kay Kogurashi. Kinaumagahan nagising si Yuna na kasama si Kogurashi sa kama. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang mga kamay nito sa kanyang mga pitchel at hinatid siya sa ilog. Pagkatapos ang lahat ng mga batang babae ay uuwi sa kanilang mga nayon at pamilya dahil bakasyon sa tag-araw na iniiwan sina Kogurashi, Yamina Nanko at Oboro na mag-isa upang hawakan ang kuta. Pagkatapos dinala sila ni Nanko sa isang pribadong beach at pinatalbog ni Nanko ang kanyang mga kambal na sanggol ng walang pakialam.
Nagpakita si Oboro na nakasuot ng string bikini para tumahol si Kogurshi at sinabihan nila siyang magpalit. Pagkatapos hiniling ni Namco kay Kogurshi ang classic puding creamy sun cream sa kanyang likod. Sinimulan niyang panasan ng cream ang likod ni Namco at hindi mapigilan ni Namco ang pag-cream at pagsigaw ng masasayang ingay na gumagawa ng JOI para sa aming mga manunood. Gustong sumali ni Oboro sa saya at pinahid ito ni Kogurshi sa kanya na ipinaramdam sa kanya ang mga bagay na hindi niya naramdaman noon. Tahimik na tumitig si Yuna at sinabihan ni Namco si Kogurshi na ibahagi din ang ilan sa kanyang cream kay Yuna. Sinimulan niyang himasin si Yuna at ito ay JOI round 2 nanograms masasayang ingay. Tumingin siya sa ibaba at nakakita ng isa pang multo sa kapa. Nang maglaon ikinwento ni Namco ang tungkol sa nakita niyang multo na isang alamat ng isang malungkot na kwento ng pag-ibig. Napilitan ng babae na magpakasal sa isang dude at pumunta siya sa kanyang tunay na kasintahan. Nangako silang magkikita sa kapa ngunit hindi na nagpakita ang lalaki pagkatapos mamatay sa pagbangga ng sasakyan at sinundan niya ang mga yapot nito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang bangin. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin niya ang kanyang kalaguyo at iyon ang matagal niyang pagsisisi. Nagsimulang umiyak si Yuna matapos marinig ang hikbi na kwento at matapos makita ang kanyang mga luha may plano si Kogurshi na makipagkita ang mag-asawa. Pagkatapos ay nakilala nila ang multo at ang kanyang pangalan ay Emma na naging malungkot sa lahat ng oras na ito. Tinanong siya ni Kogurshi kung alam niya kung nasaan ang kanyang kasintahan at itinuro niya kung saan siya namatay at nandoon pa rin siya naghihintay. Sinabihan sila ng multo na hindi tulad ni Yuna hindi siya makakalipad sa kanyang kasintahan. Nakipag-usap sila sa nobyo si Gotsuhisa na talagang makikilala si Emmy ngunit natatakot siyang makilala dahil nakakatakot si Emmy kapag nagagalit. Ikinwento ni Gotsuhisa ang nangyari nang siya ay magkamali sa daan at nahulog kasama si Emmy na tumalon upang iligtas siya ngunit pareho silang namatay. Nakaramdam siya ng panghihinayang na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Emmy ngunit inilabas ni Kogurshi ang optimist na prime speech at sinubukang kumbansihin si Gotsuhisa na makasama ang kanyang kasintahan ngunit nabigo siya. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Kogurshi kung okay lang na pumasok sa negosyo ng multo at sinabi sa kanya ni Yuna na maganda ang kanyang ginagawa habang tinutulungan niya ang mga multo na laging malungkot at hindi mahanap ang kanilang kapayapaan. Pagkatapos ay gumamit si Kogurshi ng ibang diskarte at sinabi kay Gotsuhisa na huli na siya at pilit niyang ipapadala si Emmy sa langit bago siya maging masamang espiritu. Nakiusap si Gotsuhisa kay Kogurshi na huminto at pilit niyang tinatanggal ang kanyang takot para makita niyang muli si Emmy at pagkatapos ng ilang mga flashback ay nakita niya ang motibasyon na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Kogurshi kay Emmy at sinabi sa kanya na pinilit niya ang kanyang kasintahan na makipagkita sa kanya. Nakita ni Emmy si Gotsuhisa na nagtatago sa likod ng isang puno at tumakbo sila sa isa't isa para sa isang magandang reunion ngunit sa halip ay sinimula ni Emmy na bigyan si Gotsuhisa ng isang piraso ng kanyang isip kasama ang 20 pirasong chicken nugget combo na may buko sandwich. Nagsimula siyang umiyak at niyakap siya ni Gotsuhisa habang umiiyak ang sarili. Nagsisimula silang kumikinang at pareho silang umakyat sa langit upang magkasama tulad ng isang magandang firework. Nang makita ang magandang kwento na katatapos lang hiniling ni Kogurshi kay Yuna na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan bago siya naging multo. Sinabi ni Yuna kay Kogurshi na wala siyang maalala at ang pinakamaagang alaala niya ay ang paggising sa isang silid. Ni hindi niya alam ang pangalan niya at si Chetos ang nakahanap sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanyang matagal na panghihinayang dahil ang lahat ng mga kaibigan at mga bono na ginawa niya sa daan ay nagpapasaya sa kanya sa paraang ito. Nang maglaon sa isang panaginip si Kogurshi ay muntik nang mamatay sa apoy matapos angkinan ng isang masamang makapangyarihang espiritu. Ngunit isang makapangyarihang espiritista ang nagligtas sa kanya at siya pala ang Diablo. Sinusubukang ipadala si Yuna sa impyerno sinubukan ni Kogurshi na iligtas si Yuna at nagising mula sa bangungot habang ang kamay nito ay nakahawak sa melon nito na inilagay sa dagat. Sinubukan siyang iligtas ni Yuna ngunit nabigo at nalunod si Kogurshi sa dagat. Pinuntahan siya ni Yuna at hinawakan niya ang kamay nito nangako na magsasama sila. Nang maglaon sinabihan siya ni Yuna ng paumanhin at salamat sa lahat at naalala nito si Kogurshi tungkol sa pangako niyang pasayahin siya. Gumawa siya ng bagong pangako na paprotektahan niya si Yuna mula sa pagiging masamang espiritu. Pagbalik sa resort sabay-sabay na naliligo ang mga babae at nagchichismisan sila kung gaano ito kakyut at pagkalalaki ni Kogurshi. Biglang sumigaw si Yuna at alam ng residente na si Kogurshi ay nasa Syra na gaya ng dati.
Tinanong ni Chisaki kung ano ang pinag-uusapan nila ngunit sinagot siya ni Kogurashi na nahulog sa gitna ng paliguan ng mga babae. Ang mga babae ay humalili sa pagsigaw kay Kogurashi ngunit sinabi niya kay Yuna na siya ay kasalukuyang nabubuhay sa pangarap ng bawat lalaki.